Saan tayo next? Saan tayo lilipad? Lipad tayo sa Austria, mga pre. Sound of Music. Sa bandang Alps. Oo. Dinala. Yung ba yun? Kung ano pinagsasabi natin. Mamarunong na naman tayo sa geography. The hills are alive. Mga Von Trapp. The Von Trapp. Papaka-cultured na naman kaming tatlo dito. Band of Von Trapps. We will be moving on sa Austria sa Red Bull Ring sa June 26 hanggang June 28. Yan yung may malaking parang rebulto ng bull. Yes, the Bull of Spielberg. Teka, home court ng Red Bull yan. Home court ng Red Bull. Maganda to. Maganda. Oo, kasi taga doon si Dietrich eh. Merong driver na may home race dyan. Siyempre, maliban sa mga Red Bull drivers, ha? Sa ngayon, wala. Wala tayong Austrian driver. Pinakamalapit, German, Hulk? si Hulkenberg. Pero syempre, given na ito yung home race ng Red Bull, hindi natin mapipigilan yung Orange Army na pumunta ng Red Bull Ring para sa karerang to, para supportan si Mang Max. Durot na naman to. Baka ito na. Ito na, inaantay ng Red Bull. Pero baka matulad na naman sila last year, di ba? Na nilampaso sila dito ng McLaren last year. Dati siyang A1 ring noong 2000s. Ang tawag dyan, A1 ring. F1 truck na yon yung A1 ring na yan. Yes, F1 track na siya, yung A1 ring na to. Tapos nabili ng Red Bull yung buong compound, yung siya, Red Bull ring. Kumusta naman siya as a racetrack? Maganda? Corny? Mahirap ba to? Maganda naman yung mga overtaking opportunities dito. Meron tayong 3 straights na pwede sila mag-overtake. Dahil nga mataas yung elevation ng track na to, medyo mahihirapan yung mga makina sa kanilang cooling. Baka rin bumaba yung hatak ng mga makina kasi yun nga, medyo mataas yung elevation. High altitude, tapos prone to overheating. Yes. So maraming management ang masusubukan dito. Tsaka ito yung track na tinatawag nilang brake killers kasi ang daming straight eh. So good luck Ferrari. Good luck. Don Percival, preno mo na naman. Ayun nga pala nire-reklamo niya nung Monaco, di ba? yung rear brakes niya. Oo nga. No? Ano pa naman yun, si Don Percival, di ba? Palag-palag yan pagdating sa late braking eh. Oo. Sana wag naman siyang biguin ng preno niya sa Austria. Pero ang maganda sa track na to, hindi siya high degradation track. Yung gagamitin yata nila yung mga softest compound from C3, yung hard, hanggang sa C5, yung soft. Pero ang magiging problema sa mga gulong dito yung thermal heat degradation. So kumbaga yung wear and tear ng mga gulong dahil dun nga maubos siya sa straights tapos braking or like deceleration nila. Dito napapasok yung tire management nila, yung pit strategies nila. Mukhang exciting na karera naman to. O at least sana mas kita din natin yung mga upgrades nila lalo sa mga brakes. So dito magkakalo kung ano yung mga sinet-up nila sa preno. Tsaka ang ikli lang ng track na to eh. Pwede yatang ikutin to ng F1 car within 1 minute, 60 seconds or below. Oh, wow. Masarap makita yung qualifying nito. Yes, correct. Pabilis lang to eh. Yun ang maganda sa F1 talaga eh. Hindi lang pabilisan eh. Ang dami mong iisipin talaga eh. Kumbaga, from racetrack to racetrack, iba ang kondisyon. So, hindi mo pwedeng gawin yung strategy mo nung last race. Yes. Babaguhin mo agad. May mga bagong problema kada karera eh. Okay, kita-kits tayo sa Austria. Woo! Ciao sa Austria. Ciao Leclerc. Ciao. Leclerc, tumapos ka naman ng karera sa Austria. Tutsaya, no? Ang hirap mo ipagtanggol eh.